Pagkagising ko kahapon, bigla akong naging Ouyang Lun ng dinastyang Ming. Ang Ouyang Lun sa mga aklat ng kasaysayan ay naging Zhuang Yuan. At naging Fuma. Ngunit sa huli, namatay siya sa kamay ni Emperador Zhu. Ang sinumang nagtutulak sa akin sa posisyon bilang Fuma ngayon, ay siya ring nagtatangka sa buhay ko. Hiwalay na tinanong ng kalihim ng kagawaran ng ritual si Ouyang Lun. Hindi kaya ang pakay niya ay pumili ng Fuma? Ang posisyong ito ay para sa sinumang gustong umupo. Ipinatatawag ang bagong nakapasa sa pagsusulit, si Ouyang Lun, upang humarap. Paano kung isa siyang walang kwentang henyo? Kung isa siyang inutil na henyo, hindi siya pakakasalan ng anak natin. Taga-Fengyang ka ba? Ako po ay taga-Dinyuan. Kung hindi dahil sa lupang pinagmulan ng paggising ng dragon, hindi sana ako makakaharap sa emperador ngayon. Bago pa man manungkulan, marunong ka ng mambola. Kung ganyan ka, hindi mawawala ang lugar mo sa bitayan. Kung sakaling maging tiwali ang inyong lingkod balang araw, ang mabigat na parusa ng mahal na hari sa harap ng lahat ay sapat na. Ngunit parusa lamang ang maaasahan. Hindi nito tiyak na maililigtas ang buong kaharian. Ha? Kung ganoon, sabihin mo. Maaaring mapigil ng gantimpala at parusa ang pansamantalang kaguluhan. Ngunit hindi nito mapupunan ang kakulangan ng isang bansa. May tatlong tanong ang inyong lingkod. Una, araw-araw na bumababa ang halaga ng salaping papel. Hindi na maipambibili ng mga mamamayan ng salapi ang hawak nilang papel. Ikalawa, ang mga lupain ay ipinaparehistro sa pangalan ng mga iskolar at opisyal. Sino ang magbabayad ng buwis? Ikatlo, patuloy na dumarami ang mga miyembro ng angkan ng hari at hindi nababawasan. Sino ang magtataguyod sa kanila makalipas ang 100 taon? Sa pagsusulit sa palasyo, pera ba ang bukang bibig mo? Ang salapi ay hindi basta kalawanging bakal. Ito ang kabuhayan ng mga mamamayan. Kapag bumagsak ang halaga ng salapi, naghihirap ang mga tao. Kapag naghihirap ang mga tao, naghihirap ang bayan. Kung marunong lamang magtipid, ngunit hindi marunong lumikha ng kita. Kahit gaano kalawak ang kaharian, hindi nito kakayanin ang walang saysay na pag-aaksaya. Kahit sino ay kayang magsalita. Handang maglahad ang inyong lingkod ng isang kasulatan ng mga mungkahi. Ang puro salita ay makapapahamak sa bayan. Ang tunay na pagkilos ang nagpapasigla sa bansa. Ouyang Lun. Nabalitaan kong hindi ka pa nakapag-aasawa. Hindi ka karapat-dapat sa isang prinsesa. Sino bang nagsabing pakakasalan kita? Ano ba ang kulang sa akin? Sino ang nagsabing kailangan mong maging Fuma? Tama ang sinabi ng mahal na prinsipe. Tunay ngang hindi ako karapat-dapat. Kahit kanino na lang ako ipakasal, huwag lang sa'yo. Masaya ka. Ang araw na ito ay para pumili ng mga iskolar para sa dinastyang Ming. Hindi para ipagkasundo ang inyong lingkod sa pag-aasawa. Mahal na hari, pakibasa muna po ninyo ang sanaysay. Hindi kita papatayin. At hindi rin kita parurusahan. 4 na salita lamang ang ibibigay ko sa'yo. Ikaw ang bahala sa sarili mo. Kung magpapatuloy ng ganito ang pananalapi ng dinastyang Ming, natatakot ang inyong lingkod na hindi sapat ang 4 na salitang iyon. Hindi mo ako susundin. Gusto mo bang bumagsak ang aking dinastyang Ming? Hindi naman imposibleng mangyari yon. Lumayas ka. Opo. Bakit ang lakas ng ingay sa loob? Buhay pa ba siya? Mabubuhay man siya o hindi. Nakasalalay iyon sa kung gugustuhin niyang basahin ang kasulatang iyon. Pagbabawal sa paglalayad. Lupain. Angkan ng hari. Hindi naman niya hinihiling na baguhin ko ang isang batas, kundi ang lumikha ng mas maraming bagay para sa buong bayan. Upang mas marami ang mapakain at mabuhay. Mahal na hari, taliwas po iyan sa mga klasiko. Taliwas sa mga klasiko. Isang hamak na karaniwang tao lang ako, pero nakaupo rito. Alin ba sa mga ginawa ninyo ang hindi taliwas sa sinasabi ninyong mga klasiko? Sa nangungunang 10 inirekomenda ng kagawaran ng mga rito. Bakit wala roon si Ouyang Lun? Mapanghimagsik ang pananalita ni Ouyang Lun. Hindi po kami nangahas na isama siya sa nangungunang 10. Kailan ko sinabing mapanghimagsik siya?
Mabuti. Kahit paano, tila sarado na ang daan niya para maging fuma. Nilapastangan mo ang mahal na hari. At pinanginig mo sa takot ang lahat. Nagmamalaki ka pang tumayo rito. Isang taong galing sa napakalayo at dukhang ngayon. May karapatan ka ring magsalita tungkol sa mga karangalan. Ulitin mo nga ng mas malakas. Ako si Yang Mao, iskolar mula sa Zhejiang. Sinabi kong isa kang hamak na nagmula sa dukhang ngayon. Ano? Ako po si Ouyang Lun. Isang taga-Huay Kanluran. Isang iskolar mula sa Fenyang. Ngayon, sabihin mo ulit. Nasaan si Ouyang Lun? Hindi ba nasa unahan ang pangalan niya? Nasa labas siya ng bulwagan. Iyan ang yabang naman. Ika-14 na taon ng Hongwu. Unang pwesto sa unang baitang, si Ouyang Lun. Impossible. Ako ang Zhuang Yuan. Sampung taon ng pagtitiis sa malamig na silid-aralan. Ngayon ay ako ang nangunguna sa pagsusulit. Ano ang pakiramdam? Lubos po akong nangangamba. Mabuti, dapat lang na mangamba ka. Kulang ng tauhan ang pamahalaan. Hindi mo na kailangang magmasid sa mga opisyal ngayong taon. Diretso ka nang magtrabaho. Itinalaga ka bilang tagapamahala sa tanggapan ng transportasyon at malinis na pamamahala ng kagawaran ng paggawa. Pangangasiwaan mo ang pagkukumpuni ng mga kanal sa lungsod. Kasama ang paghuhukay sa mga napabayaang kanal. At paglilinis ng mga basura. Mahal na hari, ang pagpapalakad sa Zhuang Yuan para maglinis ng kalye ay labag sa mga alituntunin. Ikaw mismo ang nagsabi. May mga taong nagsisilbing punong ministro o tagapayo. At may mga taong naglilinis ng malalawak na lansangan. Lahat sila ay naglilingkod sa dinastyang Ming. Hindi ba tagalinis lang naman ng kalye ang isang iyon? Bakit siya nagmamagaling? Kahit sa pagwawalis, pwedeng maging dakila. Itinalaga si Ouyang Lun bilang Zhuang Yuan. Nakabisikleta na siya sa parada sa buong lungsod. Ang klase ng taong iyon. Hindi man lang karapat dapat mag-alaga ng kabayo para sa akin. Pagkalipas ng ilang araw, papapiliin ko si ama ng ibang mabuting lalaki para sa'yo. Choir. Ipaghatid mo para sa akin ang liham na ito kay Kuya Wu. Kuya Wu. May nang-api sa akin. Pero ayos lang ako. Talagang ayos lang ako. Ay, ang Zhuang Yuan. Mga Ginoo, huwag ninyo siyang tingnan bilang Zhuang Yuan lamang. Bukas, kailangan ko pa rin pumunta at siyasatin ang mga kanal. Hahaha. Hahaha. Isang tagay po para sa inyo, mahal na Ginoo. Hindi po ako karapat-dapat tawaging guro ng isang Zhuang Yuan. Ang tagay na ito ay para kay Ginoong Zhu. May pangalan ka na ba? Wala pa po. Bibigyan kita ng pangalang Bingxiu. Manatiling mainat at mahinahon. Linangin ang sarili at disiplinahin ang iyong kalooban. Itatala ko po ito sa aking puso. Tagalinis ng kalye. Marami pa tayong panahong magtutulungan. Ginoong Yang. Noong nakaraang taon, ilang pwesto ang naiwang bakante sa 6 na kagawaran. Mas alam mo iyan kaysa sa akin. Huwag mong ipagmalaki ang pinagmulan mo. Ginoong Zhuang Yuan.
Maaari ba kayong mag-iwan ng isang likhang tinta? Hindi ba maaaring bukas na lang? Nagkamali ng pasok sa silid ang inyong lingkod. Paalam. Kung ayaw mong magdusa, Ginoo, magpakabait ka. Isa akong opisyal na itinalaga ng korte. Kay sakto naman. Tumutupad lang din kami sa utos. Binibini. Aoyang Lun. Hindi ba napakahusay mo? Ano ba ang kulang sa akin? Mas gugustuhin mo pang sumagot sa harap ni Ama kaysa tanggapin ang kasunduang pag-aasawa. Ang pag-aasawa ay dapat nakusang loob ng dalawang panig. Huwag mong gawing palusot yan. Isang tanong lang ang itatanong ko ngayon. Bakit ayaw mo sa akin? Paano kung sabihin kong may minamahal na ako noon pa? Sino? Apelyido rin niya ay Zhu. Ang pangalan niya ay Juliet. Apelyido rin niya ay Zhu. Lene. May matagal ng alitan ang pamilya Aoyang at ang pamilya Zhu. Hindi sila nagkikibuan kahit mamatay na. Ngunit sa isang pagtitipon ng tula, nahulog ang loob ko sa kanya sa unang pagkikita. Nakamit ko na ang karangalan at katanyagan. Ngunit siya pala ang ibang Zhu. Ganyan talaga ang tadhana. Para sa isang taong hindi man lang makapagpadala ng pamanhikan. Ayaw mo pa ring maging fuma. Nang hihinayang sa nalalagas na bulaklak, luha ang bumabalot sa damit. Kapag ito'y namukadkad, huwag mo itong tawaging baliw sa pag-ibig. Sa pagitan ng langit at lupa, ang tao'y nilalamon ng pananabi. Kahit muling mamukadkad ang bulaklak, hindi na yon ang dati nitong puno. Kung mananatili man ang ulap, mananatili rin ang malungkot na hibig. Kung sa tingin ng prinsesa ay dapat pa rin akong parusahan. Wala na akong masasabi. Sana sinabi mo agad. Hindi naman kita kailangang agawin. Kung sinabi ko agad. Maniniwala ba ang prinsesa? Talaga bang mas maganda si Juliet na Zhu kaysa sa akin? Hindi kagandahan ang nakabubulat. Ang puso ng tao ang kusang naliligaw. Sa mata ng umiibig, lahat ay kagaya ni Xishai. Kung itinadhana, magkikita tayo kahit libo-libong milya ang pagitan. Tatlong ngiti, ngunit nauwi lang sa wala. At nagmukhang hangal. Pinagtatawanan mo ba ang kabaliwan ko sa pag-ibig? Ang ibig kong sabihin. Ang kaunting pagkagiliw ay hindi nangangahulugang panghabang buhay na pag-ibig. Nagagalit ba ang prinsesa dahil tinanggihan siya? O gusto niya nga talagang makasama ako habang buhay? Ang bilis mong magpanggap na parang dagat ang lalim ng pag-ibig mo. Tapos magmamarunong ka na naman sa akin. Hindi ko kayo tinuturuan, prinsesa. Kailangan lamang munang alamin ng prinsesa ang tunay niyang nararamdaman. Huwag mong gawing habang buhay na pa siya ang isang panandaliang pagkapanalo o pagkatalo. Dahil lamang sa isang saglit. Ang dalawang tulang iyon kanina para sa akin ba? Para sa prinsesa. Hindi ba para kay Juliet na Zhu ang mga yon? Ayoko sa iyo bilang lalaki. Dalawang tula lang ang kailangan ko. Ano? Ginoong Zhuangyuan, pati kaunting paghingi ng tawad ay ipinagdadamot mo pa. Hindi ako makangahas. Isusulat ko na po. Sa pagkakataong ito, palalampasin muna kita. Tungkol kay Juliet na Zhu, ako muna ang magtatakip para sa iyo. Maraming salamat, prinsesa. Hindi ako kailanman magiging fuma. Ina. Anak, naging Zhuangyuan siya. May isa pa akong mahalagang bagay na sasabihin. Pakiusap, bantayan mo ang usapin ng kanyang pagpapakasal. Ate, nasa loob. Magtanong ka pa ng isang salita. Itatapon ko ang ulo mo sa lawa. Pupunta ba rito ang Zhuangyuan ngayon? Samantalang ang iba, umuwi pa para ipagdiwang ang magandang balita. Wala rin naman akong ibang gagawin. Pakiusap. Mahal na Ouyang. Pinahirapan kita, patawad. Ang tunay na lalaki ay umiiyak pero hindi basta sumusuko. Ginoong Fang, ano ba talaga ang naiintindihan mo? Balita ko, mas gugustuhin ng Zhuangyuan na magwalis sa lansangan kaysa maging fuma. Mas kumpleto pa ang chismis kaysa sa katotohanan. Magsimula tayo sa pagwawalis. Linisin natin ang buong Yingshan. Kaya pala may nagpapanggap na tagapagsalita sa harap ng palasyo. Wala pang isang araw. Alam na ng buong kabisera. Ito si Aoyang. Bakante ang posisyon ng ministro ng kagawaran ng paggawa. Ang kagalang-galang na Wanggi, ang kaliwang pangalawang ministro, ay nagpapagaling na naman sa bahay. Mamaya, makikipagkita ka sa kagalang-galang na May Zaid, ang kanang pangalawang ministro. Huwag kang mawawala ng paggalang. Maraming salamat sa payo, Ginoong Chen. Walang anuman. Magiging isang pamilya na tayo. Nga pala, may matutuluyan ka ba sa kabisera, Ginoong Ouyang? Iyon din sana ang itatanong ko kay Ginoong Chen. Pakiusap. May isang maliit na opisyal na tirahan sa may tarangkahan ng Chengshan. Dapat niyo iyong tingnan, Ginoong Ouyang.
Hindi na kailangan. Salamat. Dito na lang. Si Ouyang Lun, opisyal ng tanggapan ng Yuheng. Nagbibigay galang ako, Ginoong Ministro. Balita ko, walang kapantay ang kasikatan ni Ginoong Ouyang kahapon. Hindi ko alam kung kakayanin ng tanggapan ng kagawaran ng paggawa ang isang Zhuangyuan. Dahil tinatanggap natin ang sweldo ng ating pinuno. Dapat nating gampanan ang tungkulin para sa ating pinuno. Maganda. Pinakagusto ko ang mga kabataang may pangarap. Kung gayon, pumunta ka na sa iyong atas. Ginoong Ouyang. Pero hindi ko nakita si Ginoong Mai. Nakita ko siya. Binigyan niya ako ng ilang salitang pampalakas loob. Pagkatapos, pinabalik niya ako rito. Nagpakasal na ang anak na babae ni Ginoong Mai. Ang kanyang manugang ay kasabay mo sa pagsusulit. Ang pangalan niya ay Yang Mao. Ang Chengxi ay lugar ng mga paggawaan ng mahihirap na manggagawa at artesano. Magulo ang mga eskinita. Umaapaw ang maruming tubig. Dapat magtulungan ang tanggapan ng mga kawal ng 5 distrito at ang kagawaran ng paggawa sa pagsasaayos ng mga lansangan at paglilinis ng dumi. Pero walang pondo. Walang gustong umako sa trabaho sa magkabilang panig. Noong isang araw, nahulog ang isang kawani sa imburnal at nalunod. Nagsumbong sila sa mahal na hari. Sinabi nilang walang ginagawa ang kagawaran ng paggawa. Ngayon, wala kaming pera. Wala rin kaming tauhan. Aabot sa mahigit 500 kuan ang gastos. Kailangan pa itong aprubahan ng kagawaran ng pananalapi. Utos ito ng mahal na hari. Hindi pwedeng pabayaan ito. May sapat bang tauhan sa tanggapan nyo na maaari ninyong italaga? Mas mabuti kung ang mga pamilyar sa Chengxi ang gagawa nito. Sila ang mag-inspeksyon sa rutang ito at sa kanal. Wala namang malaking problema. Napakaigting ng pangangailangan sa harapan. Lalong bumibigat ang pagdadala ng butil at mga kagamitan. Hindi natin kailangang mag-alala sa panig ni Xuda. Ama, narinig ko ang tungkol kay Ouyang Lun. Sobra na ito. Ikinahihiya at ipinapahiyan niyo siya. Ano na lang ang isipin ng buong bayan tungkol sa iyo, Ama? Ipinapahiya. Ipinahiya rin niya tayo. Ipinahiya niya ang kapatid mong babae. Kita mo na. Henyo pala ang batang ito. Kung tunay niyang mabubutas ang landas na yon, bakit hindi magtatagal ang dinastyang Ming? Kaya siya ipinadala ni Ama upang maglinis ng mga lansangan. Upang siya ay mahubog. Dudurugin natin siya hanggang maging alikabo. Kapag nagmakaawa siya at umiiyak na humingi ng tawad, saka siya maaaring maging fuma namin ng tahimik. Saka ko lamang maipagkakatiwala sa iyo ang lahat. Niloko ko pala ang isang lalaking ganito katapat magmahal. Ipinadala siya ni Ama upang linisin ang maruming lugar. Talagang niyurakan nito ang dangal niya bilang iskolar. Hindi maaari. Kailangan ko siyang tulungan. Xiaokui, bilisan mo at bihisan mo ako. Aba. Lalabas pa ba kayo, Ginoo? Kamatayan ang landas na itinakda sa akin ni Zhu Yuanzhang. Ngunit kahit landas ng kamatayan, maaari pa ring baguhin ang kapalaran. Sa huli, iisa lang ang susi sa lapi. Alam mo ba kung aling tindahan ng ngipin sa kabisera ang mapagkakatiwalaan? Kung nais ninyong bumili ng lingkod, ihahatid ko po kayo sa pamilihan sa silangang bahagi ng lungsod. Hindi na kailangan. Umuwi ka na. Aba. Ginoong Ouyang. Ngayon ka lang nakabalik. Akala ko ay matagal ka nang nakauwi. Ngayong nakapagsimula ka na sa tungkulin. Natural lamang na kailangan mong magtrabaho. Ang ibig kong sabihin, ako ang nagpabaya. May isa pa akong ipapakiusap kay Mingda. Mayroon pa bang mga lumang mapa ng kanlurang distrito sa kagawaran ng paggawa? Tinatawag mo pala akong Mingda. Kung gayon, tawagin mo akong Bingxiu. Kung may mga mapa, hahanapan kita bukas. Maraming salamat. Saan niyo nakuha ang susi ng bahay ko? Nakabalik ka na pala. May nais lamang po akong malaman. Bakit narito ang prinsesa sa aking tanggapan at sino siya? Siya ang aking ikalimang kuya. Ako po si Ouyang Lun, tagapamahala sa dibisyon ng tubig ng kagawaran ng paggawa. Pagpupugay po, Prinsipe Zhu. Haha, Zhuangyuan. Narinig ko na ang tungkol sa'yo. Hindi naman alam ni Ama na may minamahal ka na. Ayaw ko ring isipin ng mga tao na hindi ako kayang pakasalan ni Zhu Qianyu. At lalo na't napahamak pa kita. Kung isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Sumulat ka ng liham ng paghingi ng tawad. Ako na ang maghahatid nito kay Ama. Pagkaraan ng ilang araw, pupunta na ako sa aking nasasakupan. May bakanting hukuman pa sa tanggapan ng aking nasasakupan. Dapat ay nauunawaan mo ang ibig kong sabihin. Maraming salamat sa kabutihan niyo, prinsesa at mahal na prinsipe. Wala po akong balak sa bagay na yan.
Aoyang Lun, huwag mong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa'yo. Malaki na ang ipinagbigyan ko sa'yo. Unawain mong mabuti ang iyong kalagayan. Manatili ka sa Yingshan. Baka isang araw, ulo mo na ang mawala sa iyong balikat. Maupo kayong dalawa. Pag-isipan nating mabuti ang bagay na ito. Hindi po ako naghahangad ng karangalan. Ninatatakot sa kapangyarihan ng emperador. Nais ko lamang pong gumawa ng tunay na kabutihan para sa mga mamamayan. Kapag may dumating na pagsubok at uurong ka, mas mabuti pang umuwi ka na lang at magsaka. Sabi ni Mencius. Kapag nasukol, hindi dapat umurong. Kahit payak ang kasuotan at maluwag ang sinturon. Hindi ako kailanman susuko. Kapag nasukol, lalo akong sumusulong. Kahit salungatin ako ng libu-libong tao, haharapin ko pa rin sila. Tingnan mo, nahulog na naman ako sa bitad. Kung tunay niyo akong nais tulungan, kayong dalawang mahal na prinsipe. May isang malaking kalakal akong nais ipasok sa kasunduan. Anong malaking negosyo ang kaya mong gawin? Nakagawa ako ng ilang lihim na formula. Kung maayos ang produksyon, makasisiguro po ang dalawang mahal na prinsipe ng daan-daang libong guwan na bahagi ng tubo bawat taon. Ngunit kailangan ko po muna ng paunang puhunan na 40,000 guwan. Magkano? Aoyang Lun. Nakita mo na ba kahit kailan ang 50,000 guwan, gaano kataas kaya yon kapag pinagpatong-patong? Pagbuka ng bibig, 50,000 guwan agad ang hinihingi mo sa prinsipe. 40,000 lang iyon. Kuya, pakinggan mo muna si Aoyang Lun hanggang matapos siya. Zhuangyuan siya. Tiyak na mas marami siyang alam kaysa sayo. Gaano karami ba ang mayroon ang pamilya Zhu natin? Kaya mong ubusin lahat sa pagkatalo. Ang mga bagay na nilikha ko po ay may malaking halaga para sa ating bayan. Kung pakikinggan po ito ng mahal na hari, tiyak na matutuwa siya. Sa bawat bukas ng bibig mo, 50,000 guwan ang hinihingi mo. May mga nakasulat na plano at mga guhit ba? Wala. Kung gayon, ano ang balak mong gawin? Ano pa ba, kumita ng pera? Nasa isip ko na ang lahat ng gagawin. Halimbawa, isang matang nakakakita ng libo-libong li. Halimbawa, isang batong hiyas na malinaw at lantad. Kaya kong likhain ang mga yon sa sariling paraan. Tama na. Huwag ka nang magbigay ng mga halimbawa. Maging tapat ka muna at gampanan ang tungkulin mo sa kagawaran ng paggawa. Hindi ko kayang pangasiwaan ang bagay na ito. Walang pagkakataong paglingkuran ng bayan, kaya reklamo na lang ng reklamo. May mga plano ako upang iligtas ang bayan, ngunit kanino ko naman sasabihin? Napakarami ng ipinagkaloob sa iyo ng ama, ang mahal na emperador. Kung kaunti lang ang ilabas mo, ano naman ang masama? Isa siyang Zhuangyuan na may gintong karangalan. Prinsipe pa rin naman ako. Maraming prinsipe sa dinastyang Ming. Samantalang isang Zhuangyuan lang ang mayroon sa bawat eksaminasyon. Mahal na Prinsipe Zhu. Prinsesa. Pakinggan muna po ninyo ako. Kung mapagkakatiwalaan ako ng prinsipe, maglaan po kayo sa akin ng 10,000 guwan bilang panimulang puhunan. Sa loob ng kalahating buwan, ipakikita ko sa mahal na hari ang resulta. Gagamitin muna ang kikitain upang ayusin ang mga lansangan sa kanlurang bahagi ng lungsod. Ang matitira ay mapupunta lahat sa prinsipe. 10,000 guwan. Ay! CJ, sino ba ang may sabing mapunta ako sa ganitong kapatid na babae na laging kumakampi sa iba? Pati ang lugar at mga bihasang manggagawa, ipapahiram ko sa iyo. Walang ibang dapat makaalam ng bagay na ito. Nauunawaan ko po, pagkaraan ng kalahating buwan, produkto ang magsasalita para sa akin. Prinsesa, sandali po. Mahilig po kayo sa mga tula. Susulat po ako ng isang tula. Maaari na po itong ituring na pasasalamat. Pinutol ang sanga ng bulaklak, kaya kinamuhian ang sangang iyon. Akala ko'y pagsapit ng pamumukadkad, kapwa natin itong aanihin. Ngunit nang mamukadkad ito, wala na ang minamahal. Kinatatakutan ko ang pangungulila, ngunit ako pala'y nangungulila na. Kapag ako na ang dumating sa oras ng pangungulila, wala nang salitang maibubulalas. Sa pagitan ng mga kilay, tatanggapin ko ito. Mahal na biyanan, ngayon ko na nakilala ang baliw na batang iyon. Dahil sa kanya, labis na napahiya ang inyong munting manugang. Kaya hinihiling ko po na kayo ang umayo sa bagay na ito. Isa lamang siyang batang berde pa ang bibig. Hindi siya dapat katakutan. Masyado kang nagmamadali. Hindi siya tulad ni Aoyang Lun na mahinahon at mainat. May balak talaga ang mahal na emperador na gawin si Aoyang Lun na fuma. Kaya ipinatawag pa niya si Ren ang upang ipaalam iyon sa kanya. Ngunit sa pagsusulit sa palasyo, sinabi niyang hindi siya magiging fuma. Hindi siya baliw. Sobra lang siyang gising sa katotohanan. Ngunit hindi pinalalagpas ng mahal na emperador kahit isang butil ng buhangin. Kailangan lang siyang mahatulan ng isang kasalanang sapat ang bigat. Ginoong Yang, bakit ka narito? Dinalaw lang kita. Kapag nagpakasal na tayo, sisiguraduhin kong marinal at kahanga-hanga ang buhay mo. Aoyang Lun, sa anong karapatan mo para tanggihan pati ang pagiging fuma? Dapat may magbalik ng lahat ng inilabas kong puhunan.
Dapat panatilihing matatag ang apoy. Mas mabuting dagdagan ang pagsubok sa sukat ng mga sangkap. Huwag mo ring mapaso ang kamay mo. Araw-araw ang bayad sa sahod. Kung may kagyat na lakad sa bahay, sabihin mo muna. Walang kaltas. Opo. Pera, pera, pera. Kahit saan, pera ang kailangan. Huwag kayong mag-alala, mahal na hari. Ako rin ay magtatrabaho. Ayun na. Ayos na. Nagawa ko. Hindi na ito puro salita. Sa wakas, mayroon na tayong maipagmamalaking produkto. May utos ang prinsesa. Lagyan niyo ng sapin ang upuan ng mahal na hari. Magpadala rin kayo ng ilang merienda. Talagang hindi siya natatakot sa abala. Sa susunod na pagpapaputok, gamitin ang parehong sukat at gumawa ng 2 kopya para sa talaan. Kailangan nating gumawa ng bagay na maipakikita sa mahal na hari. Opo. Isang manggagawa sa paggawaan. Kahina-hinala ang kanyang mga kilos. Hindi ba sapat ang ilang linyang ito para sumakit ang ulo niya? Ako, si Yang Mao, ay humihiling na bitayin si Ouyang Lun. Lene. Wala ni isa sa mga taong pinili mo ang nagustuhan niya. Buong araw pa siyang nagpapadala ng makakain sa mga tao. Iyan minamaliit ang silangan. At hindi rin gusto ang kanluran. Paano niya mapipili ang gusto niya? Nagsumite si Yang Mao ng ulat sa kagawaran ng paggawa. Inakusahan niya si Ouyang Lun ng paglustay ng pondo at paglabag sa batas. Ginagamit ang kapangyarihan para sa pansariling pakinabang. Anong kalokohan na naman ang ginawa mo? Si Ouyang Lun ay isang Zhuangyuan. Huwag mong sabihin na pati siya ay hindi mo kayang tanggapin. Alam mo namang hindi dapat makialam ang palasyo ng mga asawa sa pamamahala ng bayan, hindi ba? Huwag kang pumunta sa aking palasyo ngayong gabi. Yang Mao. Ngayon ko lang muling naalala ang taong iyan. Totoo ba ang nakasaad sa ulat? Totoong may isang hindi kilalang paggawaan si Ouyang Lun sa kabisera. Gumamit din siya ng mga manggagawa ng kagawaran ng paggawa. Mukhang may kaugnayan ang paggawaan kay Prinsipe Zhu. Hindi pa napatutunayan ang iba pang paratang. Ano ang ibig mong sabihin sa salitang mukhang? Walang alam si ikalima sa lahat ng ito. Suriing mabuti agad ang bawat paratang sa ulat. Iulat lamang ang mga napatunayan. Opo. Ang mga manggagawa, ang makatutulong para manatili ang dinastyang Ming sa loob ng maraming salinlahi. Niloloko niya tayo. O tayo ang hindi nakaunawa. Wang Zong. Hintayin natin ang ulat ni Erhu. Ipatawag ang prinsipe. Opo, mahal na hari. Ay, Kuya Bingxiu. Bakit walang tunog ang mga hakbang mo? Ako lang ang tao sa pasilyo. Halos maging 8 piraso na ang katawan ko sa kakapaghati. Kung patuloy mong pagbibilangin ng ganito, pagkalipas ng 1 o 2 taon, sa tingin ko, wala ka nang kailangang pagurin. Ano ang sinasabi mo? May natitira pa ba sa gastusin sa pagkukumpuni ng mga bodega ng pamahalaan sa Zhejiang noong nakaraang 2 taon? May nakatalang reserba sa kagawaran ng pagtitipid. Ano ang balak mong gawin? Ililigtas ko ang buhay mo. Ang lahat ng ito ay talaan para sa 2 taon sa Zhejiang. Kumpletong talaan ng pera, kagamitan, at materyales ng bodega. Sinuri ko ang halaga ng bawat transaksyong dumaan sa aking mga kamay. Muli ko ring bineripika ang lahat. Ang tamang bilang ay hindi nangangahulugang walang problema sa mga tala. Gusto nila akong gawing panakip sa kanilang kasalanan. Kung ganoon, hahanapan muna kita ng daan para makaligtas. Mula ng 12 taon ng pamumuno ni Hongwu, ang buwis at butil mula sa 4 na lalawigan ng Zhejiang ay hindi man lamang nagbago ng 10%. Ngunit ang pondong inilaan ng kagawaran ng paggawa para sa pagkukumpuni ng mga bodega ng butil ay nadagdagan ng kalahati, pati na ang mga gastos sa pagkalugi. Walang magiging pagkakamali sa bawat tala ng gastos. Ang tanong, saan nanggaling sa Zhejiang ang ganoon karaming butil? Batay sa talaan ng mga aklat. Huwag nang banggitin ang pagtatayo ng mga bagong bodega ng butil. Halos mamatay na sa gutom ang mga daga. Marahil ay inabandona na ang lumang bodega ng butil. Hindi na ito magagamit. Hindi tama. Kumakaunti ang nakokolektang buwis sa butil. Ngunit patuloy namang tumataas ang gasto sa pagkukumpuni ng mga bodega. Napakaraming bagong bodega ng butil ang itinayo sa Zhejiang. Para saan? Mula sa lokal na pamahalaan hanggang sa kagawaran ng pananalapi, kagawaran ng paggawa, at kagawaran ng serbisyo sibil. Ilang tao kaya ang sangkot?
Wala akong kinalaman dito. Maniniwala ba ang mahal na hari? Syuminda, kuya. May mga tainga ang dingding. Bingsiu, tiyak na may paraan kang iligtas ako. Hindi pa naman lubusang naubusan ng pag-asa. Pumunta ka sa tirahan ko mamayang gabi. Maghahanda ako ng piging. Doon natin pag-usapan ng detalyado. Nandyan ba si Ginoong Ouyang? Si Ginoong Yang pala. Hindi ka ba dapat nasa tanggapan ng kagawaran ng pagsusuri? At nagawa mo pang pumunta sa magulong lugar namin. Ngayon ay isa na akong kalihim na tagapayo ng kagawaran ng paggawa. Maging sa bulwagan ng ministro, malaya akong makapunta. Ipinapatawag ka ni Kalihim May para sa pagtatanong. Ano pang hinihintay mo, sumunod ka sa akin. Gawin niyo ang karaniwang gawain. Huwag kayong mag-iwan ng bakas. Halika na, Ginoong Ouyang. Napakatapang mo, Ouyang Lun. Alam mo ba ang iyong krimen? Bilang tugon, Ginoon, hindi ko po alam. Lene. Wala pang isang buwan mula nang ikaw ay maupo sa tungkulin. Ngunit naglakas loob ka ng tumanggap ng suhol at lumabag sa batas. Ginamit mo ang iyong kapangyarihan para sa pansariling pakinabang. Palihim akong nagsiyasat. At natuklasan kong isa kang peste sa pamahalaang ito. Nangahas ka pang manatiling nakatayo sa harap ni Kalihim May. Lumuhod ka. Ayon sa batas ng Dinastyang Ming. Mukhang wala ka pang karapatang humatol sa isang nakabababang opisyal. At kailan naging kasamang tagasuri ng pulisya si Kalihim Yang? Ginamit mo ang kapangyarihan ng kagawaran ng paggawa upang magtayo ng paggawaan. At inagawan mo ng kabuhayan ang mga mamamayan. Ipinadala ka ng mahal na hari upang linisin ang kanlurang bahagi ng lungsod. Ngunit inuna mo ang pansariling interes kaysa sa tungkulin. Ngayon ay lumuhod ka at magsumamo ng kapatawaran. Baka sakaling patawarin ka pa. At maniniwala kami sa salita mo dahil lang sa sabi ng pamilya mo. Tama na ang pagsasalita. Mga kawal. Hubaran siya ng uniforme at sombrero ng opisyal. Dalhin siya sa tanggapan ng pagsusuri upang hintayin ang hatol. Ang kinakain ko ay butil ng mahal na hari. Hindi ako pribadong alipin ni Ginoong May. Wala kayong banal na kautusan ng mahal na hari. Kahit ang emperador ng langit mismo ang dumating, wala siyang karapatang hubaran ako ng aking uniforme. Sino ang mga ngahas? Ginoon, dumating na ang mahal na hari at ang kagalang-galang na prinsipe. Personal na ipinapatawag niya sina Ginoong May, Ginoong Yang at Ginoong Ouyang mula sa tanggapan ng pagsusuri upang humarap sa kanya. Ano? Nandito kayong lahat. Mabuti, may oras din ako. Sumama kayong tatlo sa akin. Ouyang Lun, dumating na ang iyong kamatayan. Hindi ako nakikipag-usap sa mga patay. Bakit bigla kang tumahimik, kinakabahan ka na ba? Nag-isip lang po ako. Saan po ninyo ako ipinag-uutos na pumunta? Lene, syempre, sa lugar na dapat mong puntahan. Ngunit wala po akong lakas sa mga paa. Paano po ako makalalakad? Mahilig ka sa mga kabayo. Noong panahon ng unang emperador, 5 kabayo ang humila sa katawan ng isang tao hanggang sa magkawatak-watak. Kung magkakaroon ka ng pagkakataon, tiyak na pagbibigyan kita. Walang hanggan ang biyaya ng emperador. Taos puso po akong nagpapasalamat, mahal na hari. Ipadala mo ang kabayo mo kay Ouyang Lun. Ano ba talaga ang ginawa mo sa pera ng prinsipe? Huwag mo nang idamay ang prinsipe. Hindi man lamang ako kinakabahan. Ano ang kinatatakutan mo, mahal na prinsipe? Humanda ka nang tumanggap ng gantimpala. Anong gantimpala ang ibibigay mo sa akin? Mahal na emperador, bakit niyo labis na itinataas si Ouyang Lun? Habang itinataas ng itinataas, lalo lamang siyang babagsak ng mas masakit. Alam ba ninyo kung saan patungo ang daang ito? Kanlurang bahagi ng lungsod. Ay! Isang buwan na ang nakalipas nang iutos ko sa iyo na linisin at ayusin ang kanlurang bahagi ng lungsod. Sa tingin ko, ganito pa rin karumi at kagulo rito. Kinuha mo ang pera ni Prinsipe Zhou. Ano ba talaga ang ginawa mo? Naghahanda pa lamang po ang inyong lingkod. Pakiusap. Mahal na emperador, mahal na prinsipe, pakiusap. Mga bato. Baka ang halaga pa lamang ng mga batong asul na ito ay aabot na sa ilang libong kuwan. Nagpapanggap na nagsasagawa ng opisyal na gawain. Para lamang magpakasaya siya. Ama. Hayaan muna nating magpaliwanag si Ouyang Lun. Hindi lamang po iyon.
Pinalitan din ng inyong lingkod ang papel sa mga bintana ng malinaw na salamin. Pumapasok ang sikat ng araw sa silid. Napakaliwanag. Talaga ba, kailangan ko pa ba kayong purihin? Yellow. Abril na, bakit napakarami mong ginagawang yellow? Nagtatrabaho ang mga panday sa harap ng horno. Ginagamit iyon para pababain ang init. Karapat dapat ba sila sa ganitong luho? Pera ko ang lahat ng iyan. Kahit ang paggamit ng yelo sa palasyo ay kailangan pa rin ng pahintulot ni Ama. Hindi ko lamang alam kung karapat dapat ba sila o hindi. Ang mga panday at manggagawa ay mga nasasakupan ng emperador. Sila ang nagkukumpuni ng palasyo. Ang karangalan ba sa kanilang pagsisikap ay para lamang sa mga opisyal ng kagawaran ng paggawa. Hinihiling ng inyong lingkod na agad parusahan ang magnanakaw na ito. Upang maituwid ang maling akala ng lahat. Bakit ka nagmamadali, Ye? Yang, ang yelong ito ay ako mismo ang gumawa. Mukhang kailangan ding magpalamig ni Ye. May. Lene. Ngayon, malalaman mo kung ano ang ibig sabihin ng swale. At kung ano ang ibig sabihin ng matalas ang dila. Napakalaki at napakarami. Bilang mga bintana. Ha? 10,000 kuan lamang ang ibinigay ng inyong lingkod. Hindi 100,000 kuan. Ang mga batong ito at ang mga salaming ito. Saan niya nakuha ang napakaraming pera? Marahil ay ninakaw niya yon sa ibang lugar. Marami akong gustong sabihin, mahal na emperador. Gayon din po ang inyong lingkod. Ngunit ang mga salitang ito, maliban sa iyo at sa mahal na prinsipe, ay mas mabuting huwag nang marinig ng iba. Mahal na emperador, itutok niyo sa labas ng bintana. Ipikit niyo ang kaliwang mata. May bakal na singsing dito. Ikot niyo pa kanan. Mas malinaw na. Ahem. Ito. Ano ito? Ito ang kapangyarihan ng teknolohiya. Mahal na prinsipe, manatili ka. Kayong lahat, lumabas na. Aoyang Lun. Huwag mong sabihing balak mong suhulan ako gamit ang bagay na yan. Ang mga bagay na malayo ay nagmumukhang abot kamay. Ano ang tawag sa bagay na ito? Salaming pangmalayo. Nais itong ihandog ng inyong lingkod sa mahal na emperador. Kung gagamitin sa hukbo para magmasid, makikita muna ang mga bakas ng kaaway. At mababawasan ang panganib na harapin iyon ng mga kawal ng walang saysay. Gamit ang isang maliit na bakal na tubo, makikipagdigma na kayo. Hindi lamang isa. Umaabot sa daan-daang libong piraso. Ang salamin ay tinatawag kong salamin. Ang mga bintana at pintuang ito sa harapan ay ginawa ng mga manggagawa araw at gabi. Para itong palayok pero mas malinaw pa sa palayok. Nagmumula ito sa buhangin. Kung nakagawa ng unang piraso, makakagawa rin ng mas marami pa. Maaaring gawing teleskopyo ang salamin. At makakapasok din ito sa bawat tahanan. Ang pagbebenta nito sa bayan ay dagdag na kita. Ang paglalagay nito sa bahay ay kaginhawahan para sa mga tao. Naglaan ng pondo si Prinsipe Zhu para magtayo ng paggawaan ang kagawaran ng paggawa. Ang nais lamang niya ay ipauna rito ang pagsubok sa mga gawain ng estado. Maganda ang pagkakasabi mo. Ang ningning na ipinapakita mo sa labas. Hindi ba para lamang sa sarili mong kasiyahan? Nabalitaan ko po na nang maglakbay pa Hilaga si mahal na prinsipe. Sa pagsalakay sa Hilaga, ang pinakamahirap ay hindi laging dami ng kawal o husay ng mga general, kundi ang pagdadala ng pagkain at supply. Saan mo nalaman yan? Sino ang nagsabi sa'yo? Hindi ko pa po siya kailanman nakita. Hula ko lang po. Sa pakikidigma ng mga Han sa Hilaga. Kapag naantala ng isang araw ang supply, maaaring bumagsak ang moral ng buong hukbo. Ang patong sa ilalim ng aking mga paa ay tinatawag na semento. Pinatitibay nito ang mga daan. Ito at ang mga bintanang salamin ay pawang bunga ng mga eksperimento sa paggawaan. Ibig mong sabihin, gagamitin ito sa paggawa ng mga daan. Mas mabilis na makakadaloy ang mga kalakal ng bayan. Mas kaunti rin ang masasayang na pagkain at supply ng hukbo. Akala mo dahil alam mo ang langit at lupa. Maaari mo nang lokohin ang mahal na hari. Hindi po ako matalino. Ngunit marunong po akong magkwenta. Paano mo kinwenta? Ang pagpapatibay ng 100 zang ng bawat lansangan sa Yinshan ay karaniwang nagkakahalaga ng humigit kumulang 200 guan. Sa kasalukuyang pamantayan ng semento, 67 guan lamang ang kailangan. Sa maramihang pagbili at paggawa, at sa paghahati ng gasto sa paggawa, maaaring bumaba ang halaga sa humigit kumulang 50 guan. Ang ganitong mga daan ay talagang kailangang kumpunihin. Kahit gaano kaganda ang daang ipagawa ng ama, hindi kakayanin ng pamahalaan ngayon na lagyan ito ang buong bansa. Magsimula tayo sa Yinshan. At saka ayusin ang mga daan patungong Hilagang Disyerto, Zhejiang, Shaanxi, Gansu at Yunnan. Kahit pababain pa ng ama ang gastos, hindi pa rin kakayanin ng pamahalaan na lagyan agad ng daan ang buong mundo. Tama ang sinabi ng mahal na prinsipe.
Kaya hindi maaaring gawin ang lahat ng sabay-sabay. At hindi rin maaaring kumpunihin ang bawat lugar. Dapat munang suriin ang kagawaran ng paggawa ang mga pangunahing lansangan. Unahin ang mga rutang maraming ulan at ilog at dinaraanan ng maraming mga ngalakal at manlalakbay. Ang iba pang mga daan ay kumpunihin na lamang gaya ng dati. Gamitin ang pera sa pinakamahalagang bahagi. Hindi sa pagpapakalat ng isang maringal pero hungkag na lambat. Kundi sa pag-aayos muna ng pinakamahalagang ugat. Kailangan din nating pasalamatan si Prinsipe Zhu sa paglalaan ng pondo. At ang mga manggagawa sa kanilang pagsisikap. Hindi ko po angkinin ang lahat ng karangalan. Gumawa muna ng 500 piraso. At ipadala sa hukbong nasa unahan. Mahal na hari, ang paggawaan ay pinupondohan at pinatatakbo ni Prinsipe Zhu. Hindi ito pag-aari ng pamahalaan. Kailangan itong bayaran. Humihingi ka ba ng pera sa ama? Lene. Kukunin na natin ang gamit ng sarili nating anak, sisingilin pa natin. Ang negosyo ay negosyo. At ang damdamin ay damdamin. Ginagamit mo naman ang posisyon sa kagawaran ng paggawa para sa pribadong gawain ni Prinsipe Zhu. Paano ko sisingilin sa iyo ang halagang ito? Anong pribadong gawain? Isinasaalang-alang lamang ni Prinsipe Zhu na kapos sa pondo ang pamahalaan. Kaya sariling pera niya ang ipinangtustos sa mga eksperimento ng kagawaran ng paggawa. Ang semento ay sadyang ginawa upang mapabuti ang kanlurang bahagi ng lungsod. Samantala, ang salamin ay isang hindi inaasahang pakinabang. Mahal na hari, hindi ba kayo natutuwa? May anak palang handang gumastos para sa bayan. Napakabuti mo, bibigyan kita ng pera. Darating ang araw na papatayin kita. Pero unahin kitang paslangin gamit ang tansong plato. Salamat po sa gantimpalang salapi, mahal na hari. Sa loob ng 7 araw, tantiyahin ang halaga ng pagpapaayos sa buong bansa. Ang salaping kailangan para sa mga pangunahing lansangan. Inutusan ng mahal na prinsipe ang kagawaran ng paggawa at ang kagawaran ng pananalapi na tulungan siya. Hindi ko kaya. Ulitin mo nga. Nasasaktan po ang kalooban ko. Mula nang manungkulan ako, nais ko nang ipaglaban ang kapakanan ng mga mamamayan. Upang maibsan ang mga alalahanin ng mahal na hari. Ngunit may mga taong palihim na nagsusumbong laban sa akin. Bago pa man dumating ang mahal na hari. May mga taong sumigaw pa sa akin na bugbugin at patayin ako. Ano ang balak mo? Ano raw ang balak niyang gawin sa akin? Ako mismo ang gagawa ng nararapat sa kanya. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang kapangyarihang ito. Maglakas loob ka ba? Mahal na prinsipe. Sabihin mo kay Zhuang Yuan ang nasa isip mo. Pinahahalagahan ng ama ang iyong talento. Ngunit alam mo ba kapag nagsalita ka ng ganyan sa harap niya? Kung ano ang magiging kapalit nito? Simple lang akong tao. Alam ko lang kapag may galit kailangang gumanti. General, maaari ko bang hiramin ang magandang espada sa iyong baywang? Ibigay mo sa kanya. Maganda nga ang espada. Sayang lang at medyo mababa ang kalidad ng materyales. Sa susunod, bibigyan kita ng mas maganda pa, General. Yang Mao, siniraan mo ang sarili mong kasamahan. At nilapastangan mo ang isang opisyal ng korte. Mahal na hari, igawad niyo sa akin ang hustisya. Hinihingi ko ang kanyang buhay. Aoyang Lun, huwag kang lumapit. Saklolo po, mahal na hari. Talagang kailangan mo pa akong galitin. Ama, nakahihiya ito para sa korte. Sa tingin mo, talagang maglalakas loob siyang pumatay. Gumagawa ka ng karahasan sa harap mismo ng mahal na hari. Aoyang Lun, huwag kang lumapit. Ayokong guluhin ka. Kung gayon, bakit ikaw pa ang kusang lumalapit at nanggugulo sa akin? Ha? Mahal na hari. Kahit nagkasala si Yang Mao, hindi naman siya nararapat sa parusang kamatayan. Isang tanyag na Zhuang Yuan ang nanghiya ng ganito sa sarili niyang kasamahan. Nasaan na ang dangal ng korte? Kapag hindi natin siya pinigilan, talagang papatayin niya si Ginoong Yang. Erhu. Tama na. Ay. Pinatay niya talaga si Ginoong Yang. Pinatay ng bagong Zhuang Yuan ang dati niyang kasamang mag-aaral. Aoyang Lun, napakatanga mo. Baka hindi ka na kayang patawarin ng mga prinsipe ng buong imperyo. Ano ang sinabi mo kanina, General? Iyon ang kautusang ipinagkaloob ko kay Aoyang Lun. Walang sala si Aoyang Lun. Si Yang Mao, kalihim sa kagawaran ng paggawa, ay nagbintang laban sa kanyang kasamahan. Dahil sa pakana at pagbubuo ng pangkat, siya ay hinatulan ng kamatayan. Ngunit hindi idadamay sa parusa ang kanyang pamilya. Ipagbigay alam ito kay Ginoong Aoyang. Huwag mong kalilimutan ang bagay na ipinagagawa ko sa iyo. Isauli mo na ang espada. May kailangan lang akong asikasuhin. Marunong kang maging malupit kapag nananakit. Pero hindi mo pa natututunang huwag matakot. Ginoo, bakit kayo nagpakalasing ng ganito? Bakit hindi niyo hinayaang ako ang sumundo sa inyo? Hindi na kailangan. Matandang Li, umuwi na kayo at magpahinga. Gusto kong mapag-isa sandali. Aba. Hindi ako kumakain ng tao. Ang problema, gusto ng iba na kainin ako. Bakit may dumating na naman?
Alam kong kababalik lang niya. Binibini, pakiusap po. Bakit naparito ang prinsesa? Ano, hindi ka ba natutuwa? Balita ko, may pinatay ka ngayong araw. Totoo ba yon? Sa tingin ng prinsesa, may nilapastangan sa dangal ng mga eskolar. Ay! Kung may mangyaring masama, maaari akong humingi ng tulong sa ama. Huwag mong pasanin ang lahat ng mag-isa. Kung may mangahas na saktan ako, gaganti ako ng higit pa. Ito ang bulwagan ng korte. Engan. Ayokong maging fuma ng dinastyang Ming. Nais kong maging opisyal ng dinastyang Ming. Bilang opisyal, pananagutan ko ang buong bayan. Sa kubo, naririnig ang marahang kaluskos ng kawayan. Wari-daing iyon ng mga nagdurusang mamamayan. Kahit munting pinuno o opisyal ng isang county. Bawat dahon at sanga ay mahalaga. Naniniwala ako sa iyo. Pero kailangan mo ring alagaan ang sarili mo. Sinasabi ng mundo na baliw ako. Tinatawanan ko naman ang mundong hindi makakita ng katotohanan. Hindi ko man lubos na nauunawaan ang isinulat mo. Hindi ko malilimutan ang anyo mo habang sumusulat. Wasak at salat ang tahanan. Prinsesa, huwag ka nang madalas pumunta rito. Hindi ako nagrereklamo sa pagiging sira ng lugar na ito. Ang kinatatakot ko ay itinataboy mo ang lahat ng tao. Nauunawaan ko ang lahat. Hindi kita pabibigatin. Handa akong maghintay sa'yo. Isa akong mabagsik na babae. Kung hindi ka pumayag, utusan ko ang kuya ko na itali ka. Kapag nailagay na ang bigas sa palayok, lulutuin natin hanggang maluto. Tiyak na papaluin ka ng ama ko. Kung ganoon, hindi ba mamamatay na ako? Ito ang sulat na isinulat mismo ng ama bago siya pumanaw. Ito ang alaala na ibinigay noon ng tiyuhin sa aking ama. Talaga bang si Keiksu ang ama mo? Engan. May iba pa bang nakatira sa bahay ng dalagang si Kei? Ang anak na babae na lamang ang natitira sa bahay. Tinatawag ako ng tiyahin mong si Linyi, kaya ayos na yon. Ngayong narito na si Linyi. Huwag ka nang mahiya. Ituring mo itong sarili mong tahanan. Hindi man kalakihan ang pamilya ng mga Aoyang. May lugar pa rin para sa isa pang tao. Bakit hindi man lang binabanggit ng binibini ang kasal ninyo ng Ginoo? May personal na pangako na kayo sa isa't isa. Huwag mo nang sabihin ang ganyang bagay. Hindi naman niya sinabing ayaw niya. Kung ganoon, magiging manugang ako ng pamilya Aoyang. Sa utos ng mga magulang, at sa kasunduan ng tagapamagitan. Anuman ang uri ng taong siya. Kahit isa pa siyang pulubi. Siya pa rin ang magiging asawa ko. Mula ngayon, itrato mo ang tiyuhin at tiyahin ko gaya ng pagtrato mo sa akin. Li Zuang. Kung italaga akong opisyal sa malayong lugar. At kailangan kong lisanin ang kabisera. Sasama ba kayo ni Binibining Ki sa akin? Saan pupunta ang amo? Kung saan siya pupunta, doon din kami. Saan itatalaga ang amo bilang opisyal? Tiyak na promosyon iyon. Nagtatanong lang naman ako. Hindi ka pa yata nakakita ng babae. Hindi pa tapos ang usapin kay Yang Mao. At panibagong problema na naman si Qianyu. Ayokong maging fuma. Sige na nga, isang hakbang muna, saka na natin isipin ang susunod. Ang inyong lingkod, ang iskolar ng Hanlin na si Zhu Shan, ay naghahain ng petisyon para kay Aoyang Lun, tagapangasiwa sa kagawaran ng paggawa. Aoyang Lun, kaya mo ba ang tungkuling ipinagkatiwala ko sa iyo? Kailangan ko pa ang kagawaran ng paggawa at ang kagawaran ng pananalapi. Tumpak na talaan, mga guhit at mapa. Mahal na emperador. Si Yang Mao ay aking manugang. Hindi ako umiiwas sa anumang alitan. Ang tanging hinihiling ko po ay kayo ang humatol para sa kanya. Walang kahit isang bagay na hinihingi ni Ouyang Lun ang maaaring mawala. May isinumite rin pong sumbong si Go Huan, kalihim sa kagawaran ng pananalapi. Inaakusahan niya si Ouyang Lun ng panlilinlang at paghamak sa emperador. Ouyang Lun, tandaan mo ito. Kung may maihaharap kang makapapaniwala sa akin, dapat ay praktikal at maisasagawa ang plano. Dapat ay may konkretong resulta. Mula Yingshan hanggang sa Hilagang Disyerto. Tandaan mo. Natatandaan ko po. May isa pa akong sasabihin. Mula ngayon, ang iyong paggawaan ay mapapailalim sa pamahalaan. Lahat ng bagay ay dapat iulat dito sa akin. Susundin ko po ang utos ninyo. Mahal na emperador. Ang resulta lamang ang tinitingnan ko ngayon. Ang mga talaan, guhit at mapa. Walang maaaring kulang kahit isa. Lumuhod kayong lahat. Sino ang sinusubukan niyong salitaan hanggang matapos? Mahal na emperador. May isa pa po akong isusumite. Sa aking palagay, maaaring direktang mapasailalim sa pamilya ng emperador ang pagawaan.
Gamitin ang natatanging mga produkto nito upang tustusan ang sariling gastusin. At punan ng pangangailangan ng pamilya ng emperador. Maaari rin itong ayusin ang kanlurang bahagi ng lungsod. Makikinabang dito ang karaniwang mamamayan. Ang pamilya ba ng emperador ay isang pangkaraniwang tindahan? Walang kapantay ang mga produktong ginagawa sa pagawaan. Hindi nito angkinin ang kabuhayan ng mga mamamayan. Sa bawat baryang matitipid mula sa kabangyaman, may isa pang baryang maiiwan para sa mga kagipitan. Ano ang ipapakita mo sa akin? Hindi basta salita lamang. Dalhin mo ang mga talaan at ang resulta. At dalhin mo rin ang malilinis na lansangan ng kanlurang bahagi ng lungsod. Ipagkaloob ang pahintulot at isagawa agad. Susundin ko po ang utos ninyo. Hindi pa nalulutas ang nangyari kay Ginoong Yang. Dapat man lamang humingi ng tawad si Ouyang Lun sa harap ng kabaong at magbantay para sa namatay. May klase ako ng alas 8 ng umaga. Ano na ba ang tingin niyo sa bulwagan ng aking korte? Pamilihang bayan. Wakasan na ang sesyon. Nais ko nang magretiro at umuwi sa aking bayan. Maaari na kayong umalis. Hindi mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Ginoong Mai, magtiis ka muna ngayon. Darating ang araw ng paniningil. Hindi kami maaaring magsama ni Ouyang Lun sa isang panig. Palihim kanilang tinatawag na asong baliw. Mabuti na rin iyon. Hindi ako maaaring humarap mismo. Mingda. Palihim mong siya sa atin kung ano talaga ang nangyayari sa Zhejiang. Napakalakas ng kanilang impluensya. Paano kung matuklasan tayo? Walang paano kung ganoon. Naipakita ko na sa iyo ang daan. Kung tatapusin mo ito o hindi, nasa iyo na. Humanap ka ng mga taong hindi pa nadadamay. Ako na ang magsisiyasat. Simula ngayong araw. Ako ang mamamahala sa lahat ng lansangan at kanal sa kanlurang bahagi ng lungsod. Sa loob ng kalahating buwan. Ayokong makakita ng maruming tambak na nakaharang sa mga kanto. Ang mga handang magtrabaho ay bibigyan ng gantimpala ayon sa batas. Ang mga nagpapabaya ay papanagutin ayon sa batas. Ginoon. Kulang kami sa tauhan pero tambak ang trabaho. Hindi na talaga namin kayang asikasuhin ang lahat. Kulang sa damit at kasuotan. At kailangan gawin ng isang tao ang trabaho ng 2 o 3. Paano namin matatapos ang lahat? Kulang ba kayo sa tauhan? O gusto ninyong dagdagan ko pa? Ang ilalagay ninyo sa sariling bulsa. Hindi po ako nangangahas. Ano po ang utos ninyo, mahal na Ginoo? Kami na po ang bahala. Opo. Simula ngayon, pansamantala kong aalisin kayong 4 sa pamumuno sa mga tungkulin. Magkahiwa-hiwalay kayo at maghintay sa pagsusuri. Kung sino ang handang maayos na tumupad sa tungkulin. Siya ang humarap. Mahal na Ginoo, natatakot lamang po kaming baka hindi namin magawa ng maayos. Paano po kami susuway sa utos? Ang handang magtrabaho. Itatala batay sa pagpasok, tagal ng trabaho, at resulta. Ang handang maglinis ng buong kanlurang bahagi ng lungsod. Ay hindi na kailangang sumalo ng sisi para sa iba. Mahal na Ginoo, ang dami ng natapos na gawain ang tunay na pagbabatayan, hindi ba? Hindi ako papanig sa sinumang pinuno. Ang titignan ko lamang ay kung sino ang nakatapos ng tungkulin. Mahal na Ginoo, baka hindi magsikap ng husto ang mga taong iyon sa paglilinis ng mga lansangan. Palihim nilang kinokontrol ang ilang lugar ng pagkolekta at paghakot ng basura. Doon sila kumikita. Kaya hindi sila natatakot na kumonti ang oras ng trabaho. Ang kinatatakutan nila ay bawiin ng mga tuntunin ang mga pribado nilang lugar. May koneksyon pa sila sa likod sa mga tauhan ng tanggapan ng sandatahang lakas ng 5 distrito. Ang tungkulin ng mga manggagawa ay para sa bayan. Hindi para sa pribadong pag-ari ni Numan. Bawiin ang lahat ng lugar. Muling ayusin ang mga ito ayon sa mga itinakdang distrito ng pamahalaan. Sa tingin mo, kusang loob silang papayag. Hindi sila papayag. Pero kailangan munang linisin ang kaguluhan sa kanlurang bahagi ng lungsod. Simula ngayon, maglinis at maghakot ayon sa bawat distrito. Kapag nalinis na ang mga kanal, sama-samang ihatid ang lahat sa itinalagang tapunan. Walang sinuman ang maaaring mag-angkin ng kahit isang lugar ng palihim. Opo, mahal na Ginoo. Susundin po namin ang utos. Babalikan ko mismo ang lugar pagkaraan ng 5 araw. Kung may kaguluhan pa sa mga lansangan. Pananagutin ko kayo ayon sa mga tuntunin ng tungkulin. Talagang napasusunod mo ang lahat sa mga tuntunin mo, ha 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 ha. Pero hindi ko kayang maging ganoon kalupit. Hindi ito tungkol sa pagiging malupit. Natatakot akong mabigo ang tungkulin. Kapag pumalpak ito, mauunang mapahamak ang mga taong sumusunod sa akin. Aba, hahaha. Mahal na Ginoo, nakalabas na po kayo sa hukuman. Nakatulog lang po ako sandali kanina. Matagal ka nang naghihintay. Umuwi na tayo. Mahal na Ginoong Ouyang. Hinihiling ni Prinsipe Zhu na sumakay kayo sa karwahe niya at makipagkwentuhan. Prinsipe, mas komportable ang karwaheng ito kaysa sa karitong hinihila ng baka ko.
Aoyang Lun, marunong ka palang umunawa sa ginhawa. Oras na para singilin kita sa utang. 10,000 salaping tanso. Katatanggap pa lamang ng kaunting puhunan ang pagawaan ko. Bakit naging pag-ari na agad ng palasyo? Ang pagawaan ng mahal na prinsipe ay pag-ari na ng pamahalaan. Hindi ibig sabihin yan na bawal na tayong magnegosyo ng salamin. Ano na naman ang pakana mo? Ang mga kagamitan ay pamamahalaan ng pamahalaan. Nasa isip ko pa ang paraan. Maaari po akong makipagsosyo sa mahal na prinsipe sa pagpapatakbo ng tindahan ng salamin. Mga tapos ng produkto ang ibebenta natin. Hindi natin gagalawin ang mga talaang isinumite sa harap ng emperador. Ipamamahagi mo sa akin ang negosyong ito. Kailangang palawakin ng pagawaan pero kapos tayo sa puhunan. Magdadagdag ako ng 3,000 salaping tanso. Sapat na yon, hindi ba? Ay. 5,000 salaping tanso. Kailangan mo namang mag-iwan ng pamasahe para sa akin. Kasunduan na. Bukas, magpadala ang mahal na prinsipe ng mapagkakatiwalaang tao sa pagawaan. Ang ambag ko ay ang mga produkto at ang pagpapatakbo ng negosyo. Hindi kita hahayaang malugi ng mag-isa. Bawal umatras. Ang umaatras ay parang tuta. Linisin muna ang bahaging ito. Huwag ninyong harangan ang mga pintuan ng mga residente. Sundin niyo ang ganitong bilis ng trabaho. Huwag ninyong itabi lamang ang kalat para lang masabing tapos na. Dapat malinis at maluwag ang mga kanal. Mag-iwan ng daanan sa harap ng mga bahay. Ang mga nakolektang bagay ay dalhin sa iisang itinalagang tapunan. Bawal na muling mag-angkin ng lugar ng palihim. Kung gagawin po iyon ng inyong kamahalan, mawawala ang dati nating kita. Ang paglilinis ng kalye ay para mabuhay ang mga tao. Hindi para sakitan ng kung sino man. Kung hindi dapat manatili sa bulsa ko ang pera ng pagawaan. Ipakita muna natin sa mga taga-kanluran kung saan ito pakikinabangan. Isama sa proyekto ng paglilinis ng kalye ang mga kinakailangang pagkukumpuni. Iulat ang mga tala ayon sa aktual na gastos. Huwag gawing pribadong kita ang kabutihang panlahat. General. Sinakop ng kagawaran ng paggawa ang lugar ng paglilinis sa kanluran ng lungsod. Pati ang mga pinuno ng kalye ay nagbago na ng patakaran. Isang opisyal lamang ng kagawaran ng paggawa. At nangahas ng humarang sa kabuhayan nating magkapatid. Aoyang Lun ang pangalan ng taong iyon. Siya ang bagong Zhuang Yuan. Kamakailan, pinanatili pa siya ng mahal na hari sa serbisyo. Aoyang Lun. Siya ang taong yumanig sa buong lungsod sa korte. Hindi siguradong makabubuti sa atin ang direktang paghamon sa kanya. Tignan muna natin ang mga taga-kanluran ng lungsod. Tignan natin kung susunod sila sa mga patakaran niya. Naantala ng mga gawain ang lahat. Kaya natural lamang na nagmamadali siya. Kapag naputol ang kita mula sa kanluran ng lungsod, sila ang makikinabang ngayon. Pero bukas, tayo naman ang inom ng hanging hilagang kanluran. Hindi natin siya maaaring hayaang kunin ang lahat ng pakinabang. Lahat talaga. Puntahan natin siya at maningil ng paliwanag. Kuya, huwag munang magalit. Masyado nang umaangat ang pangalan ni Aoyang Lun sa korte nitong mga araw. Baka hindi tayo makinabang kung hayagan natin siyang hahamunin. Isang opisyal lamang ng kagawaran ng paggawa. Ngunit tayo pa ang pinagnilay-nilay niya. Huwag nating harangan ang kanyang pintuan. At huwag din tayong makipagsagutan sa kanya. Bantayan muna natin ang mga kilos sa kanluran ng lungsod. Hayaan nating sila mismo ang makaunawa. Sa kanila sundin ang mga patakaran niya. Mawawala ang dati nating pakinabang. Ang gusto niya ay resulta sa loob ng 5 araw o kalahating buwan. Hayaan muna natin siya ang mabahala sa mga tao at sa mga patakaran. Ano ito? Napakagandang pulseras. Para sa'yo. Huwag mong maliitin dahil hindi ito kasintanyag ng mga alahas sa palasyo. Walang pasok sa korte ngayon. Sadyang pinuntahan kita ngayon. Bakit trabaho pa rin ang tinitingnan mo? Maganda ba ako kapag suot ko ang pulseras na ito? Ang prinsesa ay likas na marikit. Bagay sa inyo ang anumang isuot ninyo. Ngunit kailangan ko munang tapusin ng personal ang ilang gawain ito. Mga gawain ito ng korte. O yung tindahan ng salamin ng kuya ko. Bakit pera na lang ang palagi mong iniintindi? Bahagi ng sariling pondo ng pagawaan ang tindahan ng salamin. Gusto lang kumita ng kuya mo. Mas gusto kong mabawasan ang paghingi ng pera ng pagawaan sa kagawaran ng pananalapi. Kung ganoon, hindi na kita awayin. Dahan-dahan ka lang sa paggawa. Mas maganda pa ba yan kaysa sa akin? Mahal kong prinsesa. Bantay sarado sa akin ang inyong ama at naghahanap ng pagkakamali. Kailangan ko munang maging maayos ang aking mga tungkulin. Bago ako mangahas na mas matagal kayong samahan. Ibigay mo ang bahaging ito sa palasyo ni Prinsipe Zhu. Magpagawa ka sa ibang pagawaan ng 1,000 kopya. Ito ang paunang bayad. Ginoo, prinsipe po ang taong iyon. Natatakot lamang akong magkamali ng salita. Pinapadala lang kitang maghatid ng sulat.
Hindi kita pinapapunta roon para makipagtalo kay Prinsipe Zhou. Gawin mo ayon sa ipinagbili ni Ouyang Lun. Halina, mahal na prinsesa. Samahan mo akong lumabas para makalanghap ng sariwang hangin. Saan tayo pupunta? Tingnan muna natin ang kanluran ng lungsod. Pagkatapos, tingnan natin kung makapagsisimula na ang negosyo ng kuya mo. Tayo lang dalawa, maaari ba? Huwag ka nang magsama ng iba. Susundin ko ang gusto mo ngayon. Mukhang kawili-wili ang palabas na yon. Tingnan natin. Kung saan man gustong pumunta ng prinsesa ngayon, doon tayo pupunta. Nakatayo ako sa tabi mo. Ikaw pala ang unang nakikialam sa negosyo ng iba. Tinitignan ko kung paano nila inilalagay ang mga paninda. Hindi ako nakikialam sa iba. Kapag binuksan ang tindahan ng salamin, kung mapapansin agad ng mga tao ang kintab ng mga paninda, natural silang hihinto. Ha? Ang utak mo talaga. Kahit na mamasyal kasama ako, nagkukwenta ka pa rin para sa pagawaan. Pagkatapos mong magtrabaho, hanapin mo muna ako. CJ. Naalala ko. Hindi kita paghihintayin ng walang kabuluhan. CJ. Mahal na Ginoo, ilang bahagi ng mga kalsada sa Chengxi ang katatapos lamang ayusin. Ngunit sinira na naman ang mga ito kagabi. Tatanungin ko ang pamahalaan ng Yingqian at ang mga kaugnay na kawal. Sabi nilang lahat, hindi raw nila sakop iyon. May naiwan bang baka sa lugar? May manggagawa bang nakakita o handang tumestigo? Takot silang managot. At takot din silang guluhin na naman. Walang nangangahas na magsalita muna. Ilagay muna ang mga manggagawa sa ligtas na lugar. Huwag silang makipagtalo kaninuman. Hihintayin nilang lumapit ako habang umiiyak at humihingi ng tulong. Para maisumbat niyo sa akin na wala akong kakayahang magtrabaho. Kung ganoon, iulat pa ba natin ito sa nakatataas? Iulat natin, ngunit hindi maaaring problema lamang ni Ouyang Lun ang iulat. Naantala ang proyekto sa Chengxi. Hindi ito usapin ng dangal ng isang opisyal ng kagawaran ng paggawa. Usapin ito ng karapatan ng mga mamamayan na makapaglakad at ng mga alituntunin ng kabisera. Ipatawag ang lahat ng dapat magpaliwanag. Ang kaguluhan ito sa Chengxi. Nangangahas talagang gawing biro ang utos ng emperador. Tumulong ka sa pagsisiyasat. Ayusin muna ang daan para madaanan. Suda. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang Yingqian. Ganito mo ba tinuturuan ang mga mamamayan sa ilalim ng aking pamamahala? Mahal na emperador, ngayon ko lamang nalaman na nahadlangan ang proyekto sa Chengxi. Dahil mukhang sangkot ang kagawaran ng paggawa. Hindi ko pa nakukuha ang buong mga palatandaan. Wala ka pang nakukuhang palatandaan. Ngunit hinayaan mong paglaruan ang daan ng mga mamamayan. Kasabay ng mga gawain ng pamahalaan. Hindi ako nangangahas na magdahilan. Ngunit kung talagang may mga taong nagtatangkang magsabuatan sa kabisera, at mangahas pang humadlang sa utos ng emperador, dapat ko munang alamin kung sino ang nagpakalat ng balita. At kung sino ang kumilos. Akala mo ba simpleng reklamo lang laban sa isang tao ang isinumite ni Ouyang Lun? Ang petisyong ito ay tumutukoy sa lahat ng nasasakupan ng anak ng langit. Maging ang mga utos ng pamahalaan at ang mga daan ng mga mamamayan ay maaaring gamitin ng iba bilang panangga. Nauunawaan ko, kung totoo ang pangyayaring ito, hindi lamang isang bahagi ng daan ang mawawala ng dangal, kundi pati ang mga alituntunin ng pamahalaan ng Yingqian. Suriin niyo ito. Ayusin muna ang daan upang madaanan. Siguraduhing mapanatili ang mga ebidensya. Huwag hayaang ang mga inosente ang managot para sa iba. Ibalik mo sa akin ngayong araw ang lahat ng matutuklasan mo. Tinatanggap ko po ang utos. Magsisimula ako sa lugar mismo. Pagtutugmain ko ang mga nakita at narinig sa mga lansangan at ang mga ulat ng kaugnay na tanggapan. At isa-isang susuriin ang mga ito. Hindi ko hahayaang malusutan ito ng isang simpleng, wala akong nakita. Ang mga tauhan mo ay tutulong lamang sa pagsisiyasat. Huwag mong paunang magpasya para kanino man. Nauunawaan ko po. Ang usapin sa Chengxi ay hindi na simpleng alitan ng kung sino at kung sino. Panatilihin muna ang mga daang naayos na. Buksan ang mga daanang nabara. Pagkatapos, siya sa atin kung sino ang paulit-ulit na naninira. Mahal na Ginoo, ipapatawag ba natin pati ang tanggapan ng 5 hukbong panglungsod? Ipaalam sa mga dapat makaalam ayon sa mga alituntunin. Ngunit dapat imbestigahan ng pamahalaan ng Yingqian ang dapat nitong imbestigahan. Hindi na tayo maaaring maghintay na iba ang gumawa para sa atin. Hatiin ang 3 pangkat at maghiwa-hiwalay. Ang isang pangkat ang magbabantay sa lugar. Ang isang pangkat ang magtatanong sa mga nasa lansangan. Ang isang pangkat ang susuri at magpapatunay sa bawat ulat. Kung may taong puro sabi lang na narinig ko raw, paano natin ito itatala? Itala ng eksakto ang sinabi niyang narinig ko raw. Huwag gawing ebidensya ang hinala. Sino ang nakakita mismo? Sino ang nakarinig lamang mula sa iba? Dapat malinaw na malinaw ang pagkakaiba.
Darating na ba ang mga tauhan ng hukuman, mahal na Ginoo? Kung may muling manakit ngayong gabi, hindi ba dapat muna nating dakpin ang mga sangkot? Hindi ka pulis. Lalong hindi mga manggagawa. Sarili ninyong mga tauhan lamang ang iniintindi nyo. Kapag may napansing kakaiba, nag-iwan sila ng bakas. Isumbong sa taong dapat makatanggap ng ulat. Pero kung muli nilang guguluhin ang daan, masasayang na naman ang trabaho sa araw. Maaari namang ayusin muli sa gabi kahit sariling gastos. Kapag itinulak niyo ang sarili ninyong kasama para ipaglaban ako, iyan ang tunay na pinsalang hindi ko kayang bayaran. Ang utos ng emperador ay tumulong sa pagsisiyasat at pagpapatunay. Isang tao, isang buong paglilinaw sa usapin. Hayaan ang nararapat magtanong ang siyang magtanong. Kung gayon, hintay na lamang natin sila. Ilantad sa liwanag kung sino ang gumagamit kanino at sino ang sumusunod kanino. Katatapos lamang ayusin noong araw. Tapos babalik na naman tayo rito sa gabi. Talaga bang mapipigilan natin ang taong apelyidong Ouyang? Pinutol niya ang lahat ng pagkakakitaan na dati niyang nakukubra. Maayos na ang daan. May umaasikaso na rito. Ano pa ang ipangbubuhay natin? Mag-ingat kayong lahat. Ang utos sa itaas ay gawin lamang nating kahiyahiyaang sitwasyon. Ngunit hindi tayo inutusang mag-iwan ng pangalan. Patayin ang mga ilaw at itago ang apoy. Sino ang makaalam na tayo ang gumawa? Ha? Sino? Sino ang naroon? Bakit mukha kang nakakita ng multo? Manatili ang lahat sa kinaroroonan. Makipagtulungan sa pagsisiyasat ng hukuman ng Insyan. Sino ang nakakita ng ano? Sino ang nakarinig ng utos kanino? Mamaya, isa-isahin nyo at linawin ang lahat. Totoo bang dinala sa pagsisiyasat ang mga taong iyon mula sa kanlurang lungsod? Nadala na si Lao Jin. Ang tanging sasabihin niya ay ang mga bagay na nakita niya mismo. Ni isang salita ay ayaw niyang idagdag para kanino man. Kung gayon, ipaalaala sa kanya na itala ang lahat ng malinaw. Walang ipinag-utos ang bahaylan kanino man. Kung may naiwang tala sa lugar, at may mga saksi sa tabi ng lansangan, kahit bawiin niya ang sinabi niya, hindi na yon mabubura. Kuya, habang lalo kang nanghihimasok, lalo lamang maraming tao ang madadamay. Alamin mo kung ano pa ang sinabi niya. Huwag mong ipasa ang mga sabi-sabi niya. Mga katotohanan lamang ang iuwi mo. Linisin ang daan at panatilihin ang ebidensya. Itala ayon sa talaan. Walang sinuman ang maaaring manghuli ng tao ng basta-basta dahil sa usaping ito. Kahapon ay natatakot pa tayong hindi madaanan ang daang ito. Ngayon, makakauwi na tayo mula rito. Ngayon lamang naging panatag ang loob ko. May mga opisyal ng handang magpatotoo ayon sa tunay na pangyayari. Handa na ring bumalik ang mga manggagawa upang ipagpatuloy ang trabaho. Tandaan, inayos natin ang daan ayon sa mga tuntunin. Hindi para ipaghiganti ang kaninuman. Naghihintay pa rin ba ang mga taong iyon ng pagsisiyasat? Dapat ba tayong pumunta roon at magbantay? Ang nararapat magtanong ang siyang magtanong. Sa ngayon, tiyakin munang bukas ang daan. Para maging panatag ang mga tao. Huwag na namang itulak sa unahan ang mga manggagawa. Nagkamali ako. May nabubuong linaw na sa usapin sa kanlurang lungsod. Diretsuhin mo na ang mahalaga. Mahal na hari, hindi pa rin po ako kumakain ng tanghalian. Huwag mo akong pagbentahan ng gutom mo para makipagtawaran sa akin. Sabihin mo ang plano mo. Batay sa mga tala ng pagsasaayos ng mga lansangan nitong mga nakaraang taon. Iisang haba ng daan. Makababawas ng tauhan at gastos ang sementadong daan. Mas kaunti rin ang magiging abala sa pagpapanatili nito. Kapag maayos ang daan, nangangahas ka ng lagyan ng mga daan ang buong imperyo. Hindi po ako nangangahas magsabing matatapos agad. Magsimula muna tayo sa isang bahagi sa paligid ng Insyan. Ipapakita ko po sa mahal na hari ang materyales, oras ng paggawa at pinsalang dulot ng ulan. Sa pagtatayo ng lungsod, pagkontrol sa baha at paghahatid ng mga supply. Kailangan ng maaasahang mga daan. Kapag maayos ang daan, mas mabilis na makararating ang mga utos. At hindi na mapipilitang dumaan sa maling landas ang mga mamamayan. Hindi lang gasto sa paggawa ang pinag-uusapan. Madalas nang pumupunta ang prinsesa sa iyong tanggapan nitong mga araw. Totoo ba yon? Magkaibigan po kami ng prinsesa at madalas mag-usap. Wala naman pong anumang paglabag sa angkop na asal. Magkaibigan. Natatandaan kong may nagsabi. Mas nanaisin daw niyang mamatay kaysa maging fuma. Natatandaan kong may nagsabi sa akin. Mas nanaisin niyang mamatay kaysa maging fuma. Tama ba? Ako po ang nagsabi noon. Ngunit iba po ako sa mga taong nakikisali sa kasal. Upang gamitin ang pagkakakilanlan nila sa pansariling kapakinabangan. Kung gayon, sabihin mo nga kung saan ka naiba. Mahirap lamang po ang pinagmulan ko. Hindi ko ginagamit ang pangalan ng prinsesa para bigyang daan ang sarili ko. Ang nais kong gawin ay lumikha ng mga pagawaan at mga proyektong pampubliko na may maiiwang pakinabang. Simula pa lamang ang semento.
Aayusin ko rin po ang mga materyales, proseso ng paggawa, kagamitan, at iba pang praktikal na bagay. Sisiguraduhin kong matibay ang bawat isa. Para mabawasan ang pagsasayang ng salapi ng pamahalaan. At mabawasan ang walang kabuluhang pang-aabala sa mga gumagawa ng trabaho. Dahil lang sa isang salita mo. Minamaliit mo na ang mga lumang tuntunin ng pamahalaan. Hindi ko po hinihiling na maniwala agad sa akin ang mahal na hari. Bigyan niyo po ako ng isang bahagi ng daan. At bigyan niyo po ako ng isang talaan ng gastos. Hahayaan kong ang mga resulta ang magsalita. Ang bibig mo talaga. Iyon lang para sa araw na ito. Pangatlo, sa tingin ko po ay talagang nais ng mahal na hari na bigyan ako ng pagkakataon. Yan po ang pinanghahawakan ko. Ang kapal mong manloko. At ang kapal pa ng mukha mo. Ipagagawa ko sa mga kinaukulan ang isang praktikal na plano para sa sementadong daan. Kung mapatutunayan ng talaan ng gastos at oras ng paggawa ang halaga nito. Subukan natin ito sa isang bahagi sa paligid ng Insyan. Ikaw mismo ang maghanda ng mabuti. Salamat po sa pagkakataong ito, mahal na hari. Sandali, tingnan mo ang nasa ilalim ng iyong mga paa. Lumihis ang daan. Ikaw mismo ang masasaktan sa pagkadapa. Hindi ka maililigtas ng iba. Mabuti po, tatandaan ko. Ang salaysay ni Jin ay tumutukoy lamang sa mga bagay na siya mismo ang gumawa. Hindi na maitago ang nangyayari sa kanlurang bahagi ng lungsod. Pinayuhan na ako ng mga kapatid na umatras muna. Maliit na pakinabang lamang. Hindi na sulit na isugal pa ang reputasyon ng angkanlan. Umatras. Umatras ng isang hakbang. Sa labas, iisipin nilang natatakot ang angkanlan. Dahil hindi natin maaaring galawin ang kanlurang bahagi ng lungsod. Imbestigahan na lang natin si Ouyang Lun. Tiyak na may mga taong mahalaga sa kanya at mga bagay na pinangangalagaan niya. Bukas, magkakaroon ng eksibisyon ng mga bagong kagamitan sa Daang Chongli. Maaari ring magparehistro roon at sumali sa palabunutan para sa mga premyo. Mga kagamitang aninaw na parang tubig. Talaga bang napakahiwaga ng mga yon? Balita ko, gagamitin daw ang kinita sa pagbebenta upang ayusin ang mga daan sa kanlurang bahagi ng lungsod. Pupunta rin ako para tingnan. Ipakita muna natin sa mga tao kung ano ang silbi nito. Pagkatapos, sila na ang magpapasya kung sulit ba itong hintayin. Bukas, buksan sa takdang oras. Ano ang ibig sabihin ng salamin? Ano ang ibig sabihin ng katibayan ng pagbili? Linawin mo ang sinasabi mo. Hatid balita lang ang trabaho ko. Bukas, ilalabas ng tindahan ang mga paninda at tuntunin. Kahit ako, hindi pa nakakita niya noon. Dahil naglakas loob silang magtayo ng pwesto sa Chongli Street. Kailangan man lang nating sumilip. Isang tasa lang, pero ganoon na kamahal. Akala mo ba mga tanga ang lahat ng mayayaman sa Insyan? Ang mga kagamitang ito sa silid-aklatan ng mahal na prinsipe. Hindi na nangahulugang mas mura ang mga yon. Ang kakaibang pagkakagawa at prestihiyo ay sapat ng dahilan para may magbayad dito. Bakit napakamahal ng mga bagay na gawa sa buhangin? Ang karaniwang materyales ay hindi nangangahulugang karaniwan ang pagkakagawa. Bukod pa riyan, may talaan at pagsusuri ang kinita. Ang ilan ay babalik sa paggawaan. At ang ilan ay gagamitin sa pagpapaunlad ng kanlurang bahagi ng lungsod. Hindi ito basta panandali ang pagpapasikat. Paano kung hindi maibenta? Kung ganoon, aminin kong talo ako. At sasakay pa rin ako sa karitong hinihila ng baka. Paano kung maibenta naman? Ang magandang kabayong iyan ng mahal na prinsipe ay mapapasakin. Sige, tataya sa'yo ang Prinsipe Zhu. Ayusin muna natin ang mga bilang. 3 bahagi ang puhunan ng mahal na prinsipe. 2 bahagi ang kay prinsesa. At ang natitira ay para sa pondo ng paggawaan at sa kanlurang lungsod. Ako ang naglabas ng pera. Bakit 3 bahagi lang ang sa akin? Nasa paggawaan ng kaalaman at mga manggagawa. Hintayin mong umalis ang mahal na prinsipe sa kanyang nasasakupan. Paano natin hahatiin ang mga bahagi? Paano naman ang kikitain? Lahat iyon ay bunga ng sariling galing ng mahal na prinsipe. Nakatingin ka sa ibaba na para bang nabihag ng palabas. Pati ba ako, hindi mo na mapapansin? Huwag kang magulo, hinahangaan ko lang ang sining. May ibubuga ka rin pala. Napapaamo mo kahit ang tigang kong kapatid. Ahem. Unahin ang negosyo. Mahal na prinsipe, tingnan muna natin ang pambungad. Hindi ba talaga ito hiyas? Paano ito naging ganito kapinong at kaliwanag? Ganito pala ang salaming nasa polyeto. Nasa entablado ang lahat ng halimbawa. Ang limitadong edisyon ay ibibigay ayon sa pagkakasunod ng pagpaparehistro. Ang walang limitasyon ay tingnan at piliin ng paisa-isa. Ang mga customer na makabili ng paninda ay maaaring sumali sa pampublikong bunutan gamit ang katibayan ng pagbili. Susuriin sa tindahan ang bawat katibayan at tala ng pagpaparehistro. Ako muna ang magpaparehistro para sa isang iyon. Huwag mong singitan ang pila. Ako rin titingin muna sa mga tasa.
Bihira makakita ng ganito kapinong na bagay. Talagang pumipila ang mga tao at bumibili ayon sa tuntunin. Hindi ito palabas lang na walang laman. Sabi ko na nga ba, may sistema siya sa ginagawa niya. Kaya lang, kapag abala siya, nakakalimutan niya ang lahat ng nasa paligid. Ang benta sa unang araw ay simula pa lamang. Ang tunay na panalo ay mapanatili ang kalidad at magandang reputasyon. Mga may-ari ng tindahan. Mangyaring pumila sa harap upang magbayad. Kapag mabagal ang kilos ninyo, paumanhin na lang. Dahil wala nang susunod na limitadong edisyon ng salaming kristal. Ay! Hawakan ang katibayan ng pagbili. Agad kayong bubunot ng sapalaran sa malaking ruleta. Isang gantimpala. Kasama rito ang isang kayamanang kaloob ng emperador. Ay! Hahaha! Napakawalang asa ng mga taong ito. Hindi ko alam kung ano ang ipinag-agawan nila. Ang dami ng tao. Baka isang bagsakang bentahan lang ito. Kapag dumami na ang mga kagamitang salamin, baka hindi na nga ito kumita. Hindi na gaanong malaki ang kita. Ako mag-aalok ng 60 tile. Akin na ito. Kita mo ang mga taong iyon. Lahat sila ay inupahan ko. May mga nakatalaga para magpataas ng presyo. May mga nakatalaga ring mangagaw ng paninda. At mayroon ding mga kasabwat sa paligid. Nag-ayos din ako ng ilang tagapamagitan. Kapag may nakabili na ng paninda, ipapataas ko ulit sa kanila ang presyo. Dodoblihin o patitripihin ko ang bayad bago ko ito bilhin pabalik. Sandali. Ang dami ng nakapila. Lahat sila ay tauhan mo. Ang panindang ibinenta mo ay kalahati lamang ng orihinal na dami. Ang natitirang kalahati, ipinapamahal mo ng doble. At binibili mo pabalik ng ilang ulit ang presyo. Hindi ba nakakapaso yan? Nagpakasaya ka lang pala. Aoyang Lun. Ang lakas ng kulob pero ambon lang pala. Ganyan ka ba gumawa ng mga bagay? Hindi na sana kita pinaniwalaan. Panloloko sa magkabilang panig. Ano ang sinabi mo? Ano ba ang peiki? Kung hindi mo naiintindihan, matuto ka ng buong pagpapakumbaba. Ito ang tinatawag na malikhaing marketing. Wow! Ay! Naku! Hahaha! Ubos na ang limitadong paninda. Kahit ang walang limitasyong paninda, wala na ring stock ang tindahan. Kung bibili po kayo, bumalik kayo ng maaga bukas. Siyempre, kahit dumating po kayo, wala na rin kaming paninda. Pero tumatanggap po ang tindahan ng paunang order. Ginoong may-ari ng tindahan. Maaari po ba ninyong ipagbili sa akin ang mahalagang iyon? Pinaghirapan kong mabili ito. Kung gusto po ninyong bumili, bumalik kayo ng maaga bukas para magpareserba. Babayaran ko ng doble ang halaga. Ay! Huwag na nga. 3 ulit. Ay! Ayos, kasunduan. Ay! Wow! Ang galing. Kung ganoon, bakit pa ako nagbebenta ng seda? Dito na lang ako araw-araw at magbenta ng mga kayamanang ito. Hindi ba mas malaki ang kikitain ko? Kung ganoon, may paraan pala si Ouyang Lun para kumita. Laging may pakulo ang mga eskolar. Walang duda. Tama ka riyan. Ang taktikang iyon. Talagang pambihira. Naku. Sa bilis ng pagbebenta ng mga tapayang pakainan ng isda mo, makapagbebenta ka ng 200,000 sa insyan. Para ka na ring namumulot ng pera. Hahaha. Naku. Hindi lang mahusay sa pag-aaral si Ouyang Lun. Napakahusay din niya sa negosyo. Kung naging general siya, siguradong kasing husay siya ni Kuya Biao. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Tingnan ninyo ang hitsura ninyong dalawa. Pera ang laman ng bawat salita nyo. Ouyang Lun ang laman ng bawat salita nyo.
Kamukha mo pa ba ang isang prinsipe? At ikaw naman? Huwag mong isipin na nakalusot ka. Tingnan mo nga kung mukha ka pa bang prinsesa. Para ka na lang niyang personal na alila.